Ito na ang huling araw ng aming ekspedisyon. Huling tsansa para makita ang pinakamalaking hayop sa balat ng lupa. Last day na namin, excited ako dahil usually on the last day, doon maraming nangyayari. Nanalangin ako na, Lord, please give us more sightings and make things more exciting today. Ito yung huling pagkakataon namin para hanapin yung blue whale. Kasama ulit namin si Kuya Boy. Wala pang mga isang oras. So ako naman, parang pilit tinitignan yung dagat. Nasaan ba yung blow na yan? Nasaan na ba yung blow na yan? Hindi ko makita. Parang nakita ko yung mukha ni Kuya Boy. Parang nangingiti. Kuya Boy, doon tayo sa nakita nyo. So gumamit pa ako ng binoculars. Talagang sabi niya, 12 o'clock. Hindi ko talaga makita. Naka 20 minutos na tayong maandar. Biglang, ayun, nakita ko na may blow na gano'n. Blue whale! Second time! Woo! 5 to 15 minutes ang dive ng blue whale. At sa aming ikalawang pagkikita, kada surface niya, nagbo-blow siya ng kanyang hangin, tapos tumatagal ang mga 5 hanggang 7 surfacing niya bago siya mag-fluke. Tapos na-observe na naman natin yung pag-U-turn niya. Ang nakita namin yung blue whale, nag-U-turn pala siya. Kikita namin, umiikot siya. Para sa malaking whale na gano'n. Parang how can he maneuver in a few minutes, Biglang nagsistop siya. Akala mo, naglalaging siya, kaya pala umiikot siya. Tinanong namin ang ugaling ito sa eksperto via Skype. So the blue whale, when you guys observed it making a big U-turn, that's pretty typical. They're very good swimmers. Just like anything that's in the ocean, they're built to swim. So the fact that it was able to turn around that fast, it's sort of like an acrobat, or a gymnastics person. So they're able to do that, and it may have actually been trying to feed on something, and that's why it turned around so quickly. Itsura niya, Ito yung blowhole niya, tapos meron siyang splash guard dito. Tapos ito yung dorsal fin niya, mas hindi prominente, Tapos pagka pa-dive na siya, ganitong itsura niya. Tapos ito yung fluke niya. Ayan na. Ugali niya, ibang-iba dun sa Brodus na masyadong mailap. Ito, kalmado lang siya. Yung pattern niya hindi nagbabago. Every 5 to 10 minutes, maangat siya. Tapos ito na, yung moment na parati na hindi ka magsasawa sa fluke niya. Iba-ibang anggulo ng fluke makikita mo. Ang natutuwa ko dun is yung pag-angat ng buntot niya, kumakarga ito ng tubig na parang nagiging falls. Ayon sa mga researcher, bagong salta raw ang blue whale. Iba siya sa nakita noong nakaraang taon. Tapos kapag na-expose yung katawan niya, makikita mo ang dami ng remorang nakakapit. Ito yung mga isdang tagalinis ng mga balyena.
Many of our large whale species have remoras that travel with them, and what those fish do is they actually remove dead skin or parasites that are on the skin of the blue whale. And being so large, the blue whale can't actually get that dead skin or the parasites off of it. So they do welcome having their little friend follow along with them. Ayon sa pag-aaral, tanging sa Bohol pa lang sa Pilipinas na nakikitang nagpapabalik-balik ang blue whale. Probably the reason why they're coming to waters near the Philippines is because they're feeding. And we know that they travel from their winter areas to go to areas where they're feeding. So it's probably the reason why they're coming there. And where there's areas of high productivity and a higher density of food, that's where you'll find the animals. And that's probably why they're coming to visit you guys. Nilapitan kami ng isang mangingisda. Ito, Dumi. lumulutaw galing sa ilalim pag dive niya. Patingin. Yung kuling-pula. Ito yung feces o yung dumi ng whale, ano? Humingi kami ng konti kasi gusto namin to ibigay sa mga researchers kasi we want to contribute in spite of filming para lubos nyo maintindihan itong mga balyena ito. Nahihirapan ako i-estimate yung size niya, yung haba niya. No? Definitely, mas malaki siya sa Brodus whale. Grabe, ang laki ng fluke niya. No? Nakita namin na isang side pa lang ganito, nakalaki yung buntot niya. Grabe, dalawang ganito yung pag kinumpleto mo yung buntot niya. So based doon sa nakuha naming video, pinakalculate natin sa mathematician kung ano ang exact size ng fluke kung ikukumpara sa size ng bangka natin. Dito napag-alaman namin sa buntot nitong may higit 4 na metro ang haba. Ang aktwal nitong laki ay kulang-kulang 19 na metro na halos 3 beses na mas malaki sa amin. Pero kung gaano daw kalaki ang mga balyena, ganon din kalaki ang silbi niya sa mundong pareho nating ginagalawan. Blue whales or Brodus whales, they eat the smallest prey that's in the ocean. So you've got krill and plankton that are very, very teeny tiny. And it's very important to know what's happening in our large whales because if something's happening to the food that they eat, we're actually going to see that in the whales. If something happens with plankton, fish eat plankton, we eat fish. So if something's going on with the plankton, there may be fewer fish for us to consume, and you can imagine how that's sort of a domino effect. Kung ligtas ang mga balyena, ligtas din yung mga pagkain natin. Tayong mga tao, direktang nakakaapekto sa mga balyena. Ang mga balyena ay namamatay dahil sa aksidenteng paglunok ng mga kalat nating plastic. At sila ay nabibitag sa mga lambat na panghuli natin ng isda. Ito ang malungkot na kapalaran ng maraming balyena. Hindi sila ligtas sa ating kagagawan. Most people think that the people that live near the ocean are the ones that are causing most of the problems with the ocean, but it's actually all of us on the planet that are causing problems. Something that you can do to protect whales and protect the ocean is to limit your use of plastic. Whales and dolphins and birds end up eating could actually cause them to die. Sa pagtatapos ng ekspedisyon, Nakakalungkot no, pagka umalis ka ng isla, parang nakikita mo unti-unting lumalayo ka dun sa napalapit ka ng isang lugar. Ito nga pala yung sample ng dumi ng blue whale. Ito yung bibigay namin dun sa mga researchers. mahirap paniwalaan na sa isang isla, nakatagpo namin ang 2 pinakamalaking hayop sa balat ng lupa. The footage that you guys have of the Brodus whale and the blue whale is actually extremely fascinating. And I don't know if I've ever actually seen them together in such close proximity, the filming that you guys have. It's not uncommon to have different species in the same area, but in particular, Brodus whale, where we have very little knowledge about,
with a blue whale is really great, and the footage you have is fantastic. Meron akong hamon. Kung tulad ko, ikaw ay namangha. Wow, what a beauty. Napahanga, Gentle giant talaga, yung halos walang tilamsik yung pag gano'n niya, no? Yun! at napatalon sa tuwa dahil sa mga higanting bisita ng ating karagatan. Noel! Second time! Mula sa inyong mga tahanan, sana ay lumabas ka para may gawin, para may ibahin sa malungkot na kapalarang maaring kaharapin ng mga higanting nasaksihan. Ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild. With